Good morning everyone. I am Irene A. Asgar. What is community organizing? Community organizing, it is a process in which individuals comes together to address issues that affect their community. So ang CO daw ay binubuo ng grupo para i-address or tukuyin ang mga issues patungkol sa community or pwedeng maka-affect or epekto sa community natin. Like for example, poverty or kahirapan. Most of the time, yan ang problema ng community natin and nakaka-apekto yun sa komunidad. It involves building relationship. So, ang CO is involved na dito or kasali na dito ang teamwork, unity, para makakuha ka ng para makatake ka ng action to create a social change since ang goal ng CO is social change. So now we will proceed to the history of the CO or community organizing. So community organizing has a long history and can be traced back to various movements and uprising throughout history. However, modern community organizing as a formal strategy and practice began to gain momentum in the early to mid 20th century. So, ang CO is nagsimula noong 20th century, and one of the earliest example of community organizing in the United States is the work of Saul Alinsky. So yun ang pinakaunang example ng community organizing sa United States is the work of Saul Alinsky, who founded the industrial areas. So pinamunuan ito ng mga industrial areas noong 1940s. So this organization focused on the empowering marginalized communities. So ang organization na ito, isang focus nila is to empower or marginalized communities para ma-empower yung mga depressed communities, particularly in urban areas, to address issues like poverty, housing inequality, and racial discrimination through collective action and organizing. So yun ang mga issue na pwedeng harapin ng CO or kasali sa community organizing. Since then, community organizing has evolved and expanded to address a wide range of social, economic, and environmental issues in communities around the world. So simula noon, nag-evolve ang CO and nag-expand ito to address a wide range of social, economic, at na-discover na nila ang mga wide or malalang mga issue around the world. I mean, sa community or environmental issues natin. Environmental issues ng community around the world. Community organizing has a long history dating back to the early 20th century. Some key moments and figures in the history of community organizing including the following. So may mga key moments and figures dito nakasali sa community organizing at i-explain ito or ipapaliwanag ng mga kagrupo ko. Civil Rights Movement. Ang kilusang karapatang sibil noong 1950s at 1960s ay isang mahalagang panahon ng pampulitikang pagkilos. Ito ay isang kilusan na pinamunuan ng mga tao mula sa buong bansa. Lahat ay nakikipaglaban sa rasismo sa mga lokal na paraan na lumilikha ng isang makapangyarihang pambansang kilusan, at nabanggit dito is may tatlong leader sa civil rights movement in the United States, Martin Luther, Ella Baker, and Fannie Lou. Sila yung nagtrabaho sa lokal komunidad upang pakilusin ang paglaban sa paghiwalay ng lahi at discrimination.
name is Naira Estula. Next is Environmental Justice Movement. So, ang Environmental Justice Movement ay ito yung grupo na in charge sa katarungang pangkapaligiran. So, ang main target nila ay about sa racism o hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga tao ng kulay. Ito yung mga taong madalas na naninirahan sa mga lugar na may polusyon dahil ang mga tao ng kulay ay ito ang pantukoy sa pangkalahatan ng tao na dumaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang lahi. Dahil sa paniniwala na may mataas at may mababa. So, madalas ang dumaranas nito ay ang mga taong naninirahan sa kabundukan kung saan sinasamantala na gawing minahan ang personal nilang mga lupa ng walang pahintulot. So, ang pagmimina ay malaki ang epekto nito sa mga taong naninirahan sa bundok, sa mga hayop at natural na resources ng bundok dahil sa pagbubungkal ng lupa. At nakakaapekto din ito sa tubig dahil sa pagtatapon ng mga chemical sa ilog o lawa. Kaya sa madaling salita, ang Environmental Justice Movement ay para protektahan ang kapaligiran at ang komunidad na hindi nabibigyan ng pansin.